Dahil sa di manoy pagsisinungaling sa pagdinig, ikinulong ng Senado ang dating driver at bodyguard ni Senator Laila De Lima na si Ronnie Dayan. Ito'y matapos siyang is-cite in contempt nung bawiin niyang ilang nauna na niyang pahayag sa pagdinig ng Kongreso. Nanindigan naman si Senator De Lima na gawa-gawa lang ang mga alegasyong sangkot siya sa kalakalan ng iligal na droga. Ginagamit lang daw pareho sina Dayan at Kerwin Espinosa para di manoy siraan siya. Live mula sa Quezon City, may report si Jam Sisante. Jam? Jessica, halos 7 oras pinilit ng mga senador na linawin ang misteryo ukol sa di umano'y pagpupulong o pagkikita ni na Senador Laila De Lima, ang kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan at ang Eastern Visayas drug lord na si Kerwin Espinosa sa Baguio City. Pero tila mas dumami pa ang mga tanong kesa sa mga sagot. Sa bersyon ng kwento ng dating bodyguard at driver ni Senadora Laila De Lima na si Ronnie Dayan, November 2014 sila nakipagkitang mag-amo sa sinasabing Eastern Visayas drug lord na si Kerwin Espinosa sa Baguio City. Taliwas ito sa bersyon ni Espinosa na 2015 naganap ang pagkikita. Pero giit ni Dayan, imposible dahil hindi na siya tauhan ni De Lima noong 2015. Pero ayon sa record ng Residensya Alexandra, 2015 nga nag-check-in sa Baguio City si Espinosa. Yun lang po natatandaan ko, sir, yung 2014. You're the first cousin of Kerwin, hindi ba? Yes, Your Honor. At ikaw ang kasama ni Kerwin noong kayo pumunta ng Baguio at sa pangalan mo nakarehistro yung as a guest, official guest noong Alexandra Hotel. Yes, Your Honor. Sige. Mr. Dayan, sigurado ka ba doon sa 2014 o guess mo lang? Wala mo lang. Yun po natatandaan ko sa taon. Sabi naman ni De Lima, 2 beses siyang nagpunta sa Baguio City, November 2015 at March 2016. Pero hindi niya matandaan si Espinosa at hindi rin niya kasama si Dayan. Hindi talaga tayo magkakilala, hindi kita matandaan na hindi ko nga matandaan kung nakapag-picture ka o hindi. Na pareho po kasi nagsisinungaling. Sa punto na yan, Ronnie Dayan knows that I do not know you. I know, Ronnie Dayan know also that he does not know you. Nang ipakita ni Senador Richard Gordon ang litrato ng isang Facebook user noon daw November 19, 2015 kung saan kasama nito si De Lima na nakasuot ng parehong damit sa litrato nila ni Kerwin, tila nagbago ang kwento ni Dayan. Nakita mo dyan nakalagay November 19, 2015. Yes, Your Honor. Naalala mo na? Opo, Your Honor. So, 2015. Opo, Your Honor. Doon sa sapit. Yun. So, nakakaintindihan na tayo, 2015. Hirit naman ni Senador Antonio Trillanes IV, hindi batayan ng larawan para patunayan ang akusasyon. Kung gagamitin natin itong guilt by picture taking, huli na natin si President Duterte. Kasi pinakamalaking drug lord, yung kakamayan niya, 2 okasyon. So, si Kerwin Espinosa, kumukuha siya ng droga kay Peter Lim. So, tao lang siya ni Peter Lim. Ayan, no? Sinabi ako sa Presidente, Sir, yung Peter Lim na kumpare mo, sir, na nasa picture nyo, yan yung tinuturo ngayon na talagang confirm na source ng droga ni Kerwin. Pasagot po ni Presidente sa akin, Your Honor, trabaho ka, kumusukol, patya. Sabi ni Presidente sa akin, Your Honor, ibig sabihin ng trabaho, magkanda kami ng case build-up kay Peter Lim, Your Honor. Binawi din ni Dayan ang sinabi niya sa pagdinig sa Kamara noong Nobyembre na hindi niya alam ang phone number ni Espinosa. Paano mo ba nakilala si Kerwin? Si Ma'am lang din po ang nagbigay ng cellphone number ni Sir Kerwin, tapos tinawagan ko na lang po. Sa House Pro, alam mo, nanood din ako dun eh. Sinasabi mo na hindi mo alam yung number ni Kerwin. Alin na ngayon ang totoo, Ronnie?
Binigay po. Kasi nung unang proof ko kasi wala pa, magulo pa yung isip ko nun sir, kaya wala pa akong naalala. Magkaiba rin ang kwento ni Dayan at Espinosa kung paano sila nagkakilala. Sabi ni Dayan, si De Lima ang nag-utos sa kanyang puntahan si Espinosa. Sabi naman ni Espinosa, si Albuera Police Chief Jovi Espenido ang nagsilbing tulay nila. Espenido, sang-ayon po kay Kerwin, ang driver bodyguard ni Senator De Lima ay gusto makipag-usap. Totoo ba yun o hindi? Hindi, Your Honor. Kerwin, anong masasabi mo ron? Ito po, Your Honor, yung number ni Sir Joby at saka number ko dati. Willing po ako na kung pwede sana i-check yung call logs. Ikaw, Ronnie, kilala mo ba si Espenido? Hindi po, Your Honor. Hindi mo kilala si Espenido. Hindi po. So, imposibleng sabihin mo kay Espenido na kausapin si Erwin na gusto mo siyang makausap. Opo, Your Honor. Hindi ko po siya kilala. Hindi mo siya kilala. I think somebody's lying here, Mr. Chairman. Sabi rin ni Dayan sa pagdinig ng Kamara noong Nobyembre, si Espinosa lang ang kinuhanan niya ng pera sa utos umano ni De Lima. Pero nang ipasight in contempt siya ni Senador Manny Pacquiao, umamin si Dayan na may iba pa siyang tinanggap na pera. Mula raw ito kay dating Bureau of Corrections Director Franklin Bucayo at kay NBI Deputy Director Rafael Ragos na umupo rin bilang OIC ng Bucor. Kapalit daw yan ng pagrekomenda ni Dayan na italaga sila doon ni De Lima. Dahil nakapag-recommend ka na malaking tao sa Muntinlupa, Director ng Bureau of Prisons, pwede kang humingi ng kahit anong pabor, tama? Pwede po, sir. Made man ka nga eh. Yung bang, kumbaga sa mafia, made man. Yes, sir. Meron kang kamandag, nakakapagpagalaw ka ng tao. Alright? So ngayon, nung pumasok na itong dalawa, bakit nagkagano na pareho yung dalawang yan nahalo sa droga? Ikaw ang nag-recommend. Nakakulong ngayon sa Senado si Dayan matapos siyang isight in contempt. Nang magsimula ang pagdinig, hindi agad bumaba mula sa kanyang opisina si De Lima. Well, ayaw ko lang muna kasi, parang uncomfortable lang ang magiging situation nun. Yung atmosphere. So, I gave, especially si Mr. Dayan, si Ronnie, ng enough liberty to say what he wants to say. But now you're attending now. Why? I have questions for the other resource persons. Kasi baka maging last hearing na yan. Pero hindi nagtagal, dumalo rin sa pagdinig ang senadora. Who are these personnel who accessed Kerwin Espinosa right after his arrest? Sino ho ba yung mga nagsundo sa kanya? The same person, Your Honor, yung apat na polis ko, Your Honor. Any other? Yung si Sandra Cam, Your Honor. Ano ho bang ginagawa ni Sandra Cam sa Abu Dhabi? Anong personalidad niya? Personal na niya na... Is she your representative? No, Your Honor. Maya-maya pa, habang nagsasalita si De Lima, tumayo si Sandra Cam na nasa gallery noon. And may I ask that lady to sit down? She's not part of this. She's not a resource person. No, she's not. Please ask her to sit down. That's out of order. Sunod na ginisa ni De Lima, si Albuera Police Chief Inspector Jovi Espenido. Tanong ni De Lima kay Espenido, sino ang pumilit sa kanyang idawit siya sa illegal drug trade? Lahat po yun. Hindi totoo. Yes or no? I want to give you that chance. I think you're also a good man. Huwag kayong mag-alala. Kung magsabi kayo ng totoo ngayon, maybe I can plead my colleagues to also give you protection. Just tell the truth, please. I tell you, ma'am, ang Panginoon magpawalang sala sa iyo, ma'am. Kung walang kasalanan, ma'am. Pero sa akin naman ngayon, talagang Hindi po, yung tungkol sa akin ang tinatanong ko, tungkol po sa inyo. Sabi pa ni De Lima, puro raw kasinungalingan ang narinig niya. Na talagang may mga butas po. And then it's very clear to everyone, wag na ho tayo magmuang-muangan, na yung mga inconsistencies sa inyong mga pinagsasasabi are not cases of simple, minor, innocuous
inconsistencies. These are very serious. These are very glaring. These are very irreconcilable versions. Espenido claims that he does not know Ronnie. Ronnie claims he does not know Espenido. Fabricated. Ang sarap po sana po i-cross-examine kayo eh. Kaya ko po i-cross-examine kayong dalawa at lalabas na yung mga kasinungalingan yun. Sa huli, umapila si De Lima na magsabi na lang sina Espinosa at Dayan ng totoo. Please. Alam ko may mga dahilan kung bakit napipilitan kayo ituro ako. Now, hindi ko kayo pipilitin, although I'm telling you, I forgive you. I forgive both of you. I forgive all those other, believe it, witnesses na mga nagsinungaling din sa House inquiry. Hindi ko po kayo sinisisi. Hindi po ako talaga galit sa inyo. Galit po ako dun sa mga taong gumagamit sa inyo. You are both vulnerable. Ginagamit kayo para siraan lang ako. Jessica, sa ngayon nasa ilalim nga ng kustodiya ng Senado itong si Ronnie Dayan at pag-uusapan pa rin ng mga senador kung hanggang kailan siya ikukulong at kung mananatili ba siya doon dahil meron isa pang hinihiling yung isang senador na ilipat daw itong si Ronnie Dayan doon sa Bilibid. Jessica. Jam, balikan lang natin yung timeline, no? Ang sabi ni Ronnie Dayan, resigned na siya last week of February 2015 or March, no? Pero sinasabi ni Espinosa, yung pagkikita nila supposedly sa Burnham Park o sa Baguio ni Dayan at ni Senator De Lima, allegedly, ay November 2015. Nung una, nalilito si Dayan and then he settled nung question siya ng paulit-ulit ni Senator Gordon, he settled for the November 2015. So ang kailangan ipaliwanag doon ni Dayan, kung resigned na siya as early as March 2015, bakit magkasama pa rin sila ni Senator De Lima doon sa Baguio November 2015? Or that's about ilang months yun, di ba? 5 months? Yes, Jessica, yun nga, kung susundan natin or papaniwalaan natin yung kwento nila na November 2015 ay magkasama pa nga sila doon sa Baguio City, yun nga, medyo nakakapagtaka kung bakit dahil nga resigned na raw siya. Unfortunately, hindi yun natanong kay Ronnie Dayan kanina sa pagdinig. Pero base naman doon sa sinasabi ni Senador De Lima, it doesn't matter kung 2014 o 2015 ba yung sinasabing alleged meeting kasi para sa kanya wala naman talagang pag-meeting na naganap. Kahit inamin niya na nandun siya sa Baguio noong November 2015 dahil nga raw nangangampanya siya, sinasabi niya na hindi naman niya doon kasama si Ronnie Dayan dahil nga raw hindi na nga raw nagtatrabaho para sa kanya si Ronnie Dayan at hindi na raw niya naaalala kung nagpa-picture man sa kanya si Kerwin Espinosa, posible daw dahil nga napakarami naman talaga nagpapa-picture sa kanilang mga senador. Jessica. I stand corrected, 9 months pala. March 2015, resigned na supposedly si Dayan. November 2015, according to his story, kay Dayan mismo at kay Kerwin Espinosa, 9 months after or November 2015, nagkita-kita sila sa Baguio. Again, allegedly with Senator De Lima. Maganda rin yung ipinuntos ni Senator Gordon, no, about Ronnie Dayan and Senator De Lima nung medyo mahabang nag-question muna si Senator Gordon and then he rattled off a number of questions, no? Parang ang isa sa mga pinatutungkulan niya, kung seryoso ang DOJ under Secretary De Lima na linisin ang Bilibid, why did she allow na yung kanyang driver bodyguard ang nagrekomenda ng kung sino ang mga iuupo doon, like Bukayo and Ragos, no? Was Senator De Lima asked that question after the hearing, Jam? Jessica, pagkatapos ng pagdinig na ambush interview sa Senador De Lima, pero maikli lang ito ang sinabi niya. Sa alam natin ang sinabi niya ay marami pa raw siyang tatanungin doon sa susunod na pagdinig. So si Senador De Lima, maaari naman natin siya makapanayam bukas at maaari natin itanong yan. Pero sa mga nakaraang panayam na rin, sinabi ni Senador De Lima na talagang seryoso naman daw siya doon sa kampanya kontra droga. Kaya nga raw sa ilalim lang ng kanyang pamumuno bilang DOJ Secretary, nabuwag o kumbaga na-discover daw yung mga malalaking drug lords doon sa Bilibid at pinalipat
pinalipat sila, pinalagay sila doon sa NBI headquarters. Pero isa nga yan na dapat nating tanungin kay Senador De Lima kung totoo ba na inaktuhan niya o sinunod niya yung rekomendasyon ng kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan. Kasi yun yung sinabi ni Dayan, di ba, na siya ang nagrekomenda o siya ang nilapitan nitong si Bukayo at ni Ragos para ipakisila kay De Lima na i-appoint bilang head ng o administrators ng Bilibid hanggang sa ito na nga ang nangyari. So what's going to happen to Dayan habang na-cite siya in contempt? At saka, I think the more important question, ganyan Jam na hindi magkakatugma no, yung mga testimony ni Dayan at ni Espinosa and even Espinido. Ano ang gagawin ng Senado tungkol dito? Jessica, sa ngayon, dahil nga habang nakakulong si Ronnie Dayan ay umaasa yung mga senador na gagamitin niya yung panahon para magmuni-muni, mag-isip-isip, para makumbinse siya na sabihin di umano yung buong katotohanan. Pero in the meantime, gumagawa rin ng paraan yung Senado para makakuha ng kumbagay independent evidence para ma-verify yung sinasabi ng mga testigo na magkakaiba nga yung testimonya. Isa na dito yung pagpapasabina nila nung call logs nung mga records ng mga tawag sa pagitan na Espinido, ni Espinosa at ni Dayan. Dito raw makikita kung talaga bang nagko-contact yung isa't isa o tinatawagan ba nila yung isa't isa. Dito makikita kung sino ba talaga yung nag-uusap noong mga panahong iyon. Siyempre medyo hindi pa rin talaga siya direct evidence kasi hindi naman kasama doon sa call logs yung pinag-uusapan ng mga tao. Pero at the very least, makikita doon kung talagang merong naging communication sa pagitan ng mga personalidad na involved. Si Senador Panfilo Lacson din, na alam nating dating PNP chief, gumagawa rin daw siya ng sarili niyang fact gathering or evidence gathering. Pinapaalam din daw niya sa kanyang mga tauhan o staff kung totoo ba yung initial na impormasyon na nakipagpulong daw or nakilala daw ni Senador De Lima itong si Mayor Rolando Espinosa. Posible daw ba na yun yung drug link? So, kasi meron daw nakuhang ganong impormasyon si Senador Panfilo Lacson. So, ayun, gumagawa raw ng independent na, kumbaga, fact-finding efforts yung mga senador para ma-verify din yung sinasabi ng mga testigo. Jessica. One more question na magandang tanungin si Senator De Lima, Jam, no? Kung alam niya ba, while she was Secretary of Justice, alam niya ba yung mga ginagawa ni Dayan? Kasi sinasabi na ngayon lahat ni Dayan na nagrekomenda siya, tumanggap siya ng pera kay Ragos, tumanggap siya ng pera kay Bukayo, tumanggap siya ng pera kay Kerwin. Alam niya ba lahat ng ito while she was the Secretary of Justice at driver bodyguard niya and lover din itong si Dayan? I think that should also be asked of Secretary or Senator De Lima. Tama ka, Jessica. In previous interviews, nanindigan siya na sa pagkakaalam talaga niya, wala naman na tinatanggap si Ronnie Dayan para sa kanya. Pero yun nga, hindi talaga niya masasabi. Pero siya, she can only speak for herself daw. Dahil ang pagkakaalam, siya talaga mismo, wala raw siya natatanggap na kahit anong drug money mula kay Kerwin Espinosa o kung sino mang drug lord. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Jam Sisante.